nga pala, inaabutan ko si Pinggoy. Busy na sa kusina for breakfast dahil magluluto na nga siya dito ng tosino. Pero nakapagsaing na siya dito sa aming Zolele rice cooker. And then paglabas ko nga, tinignan ko kung okay na ba yung panahon. Kaso nag-aambon-ambon pa nga. Usually kapag nagluluto si Pinggoy ng tapa, longganisa, tosino, yung pan na pinaglutuan niya, doon niya isasangag yung kanin para mas malasa. So napansin ko nga itong buhok ni Pinggoy. Sabi ko, parang gusto ko once in my life magkaroon naman ng light blonde na buhok. Sabi ko, gusto ko ma-achieve yung ganyang buhok. Nag-offer naman siya na kulayan ako ng buhok. Kaso iniisip ko, baka mag-dry lalo yung buhok ko. Good luck na lang sa akin. Ang tsaka na nga, tapos dry pa ng sobra-sobra. So anyway, meron ako natanggap na bagong baonan dito. Ito ay para kay Pink Alisana. Pero usually naman, hindi siya nagbabaon ng kanin dahil snacks nga lang talaga ang kailangan niya for school. So naisipan ko lang na mag-film dito gamit yung niluto ni Pinggoy. So naglagay ako ng fried rice at saka ng tosino. Pero may ibang divider pa yung kasama. Basta sobrang cute niya. Tapos eto, natanggap ko rin yung lunch bag naman na thermal. Kasi yung existing niya na ginagamit ngayon, punit na sa loob. Pwede pa naman. So naisip ko, palitan nito. Kaso ang laki pala niya. Parang pang isang buong pamilyang pang picnic na nga yung mailalagay mo dito. Pa-handbag nga pala yung napili kong design. Pero marami pang iba na pwedeng pagpilian. Yung iba parang sling bag, yung iba mas maliit dito. Basta ang ganda ng quality niya, makapal yung padding. Then eto na nga lang pala yung natirang mango graham float sa ref. Grabe, ang sarap nito. Parang gusto ko pa ulit gumawa. Ay, hindi pala ako yung gumawa. So eto na nga, nag-give in na nga ako at ginamit ko na nga itong clothes dryer ko from Zolele. Kasi naisip ko parang nade-delay yung pag-ubos nga namin ng labahin dahil nag-uulan. So itong clothes dryer ni Zolele, talagang effective siyang magpatuyo ng damit within 1 to 4 hours. Depende sa kung gaano kadami yung ilalagay mo dyan. Kaya naman recommended ito. Yung sa mga laging nagpapatuyo na gusto ng mabilisan. Di ba alam mo sa ibang bansa, uso yung may separate na washer, dryer. Alam mo naging mabenta to, lalo na nitong rainy season. Ang bilis na out of stock niyan. So ngayon na nga lang ulit yata nag-restock yan. So eto nga pala ang ulam na niluto ni Pinggoy for our lunch. And then after ilang oras lang, chinek ko nga ito. Tuyo na siya. So, ang nangyari kasi, after mag-lunch, nakaidlip ako. Pero bago pa ako makatulog, nagsabi na ako kay Pinggoy, Lala, pag natapos yung isinalang ko sa washing machine, pakisampay na lang. So, ayun na nga, dahil tapos na nga, tuyo na yung mga nailagay ko sa clothes dryer. Papalitan ko na siya nitong mga isinampay ni Pinggoy. So, 10 piraso nga palang damit ang magkakasya dito sa loob. So, as you can see, meron talagang hangeran yan na 10 hanger ang magkakasya. And meron ako natanggap na comment, nagtatanong kung pwede daw ba dito yung mga plastic na hanger. Pwede naman, hindi naman siya nakakatunaw ng mga plastic na hanger. Pero kapag, kunyari, napaandar mo na nga, tapos bubuksan mo after a few hours, mararamdaman mo talaga na mainit yung hanger. So anyway, meron ka nga palang option dito na i-activate yung disinfect mode. Basta ganun, meron siyang parang pa UV light sa loob. Tapos, ang napansin ko dito, pag pag tinanggal mo yung damit galing sa loob, ang bango niya. Lalo na kapag naka-Fabcon, ang bango. Parang alam mo yung amoy ng mga bagong plancha na damit. Diba ang bango? Ganon yung dating niya. Next naman na isasalang ko sa washing machine ay itong mga labahin na mga tuwalya. So hindi ko talaga tatantanan itong mga labahin namin hanggat hindi ko nasisimot ng ubos. Tapos naalala ko, ay meron pala ako natanggap na bagong tuwalya dito nakalagay sa may storage rack namin. So inilabas ko na nga and ang cute talaga nito kasi itsurang chiffon na naka-roll na cake. Usually kasi kapag meron kaming bagong tuwalya, 3 piraso lang. So lagi akong itchapwera, laging ako yung last na magkaroon ng bagong tuwalya. So sabi ko, this time since 1 piraso ito, para na talaga ito sa akin. And ang ganda ng quality ng tela na to, ng tuwalya na to, grabe talaga. As in, ang lambot, ang absorbent. Hindi siya naghihimol-mol kasi may nagtanong sa comment, hindi po siya naghihimol-mol. Sobrang worth it. So eto na nga at isinalang ko na nga sa washing machine. Pinagsasabay-sabay ko na yung mga tuwalya namin. Naglagay na ako ng Fabcon, ng detergent. Then yung iba naman na hindi ko na mailagay sa clothes dryer dahil 10 nga lang ang kasya doon. Sinampay ko na doon sa may bubong banda. So ito mga after 1.5 hour lang, chinek ko nga yung mga tuwalya. Tuyong-tuyo na. Hindi rin naman kasi ganun kakapalan. Ito mga tuwalya na pinaglalagay ko dito. O, diba? Sobrang worth it talaga nito. Pero bihira ko nga lang siya gamitin dahil syempre nagkukonsume pa rin
namin siya ng kuryente. So, ayan, may dedicated na lagayan talaga siya dito sa drawer namin. So, may bandang pintuan. Alam mo, hindi lang talaga halata, pero napakadami naming nalabhang damit today. So, eto nga, gabi na nito, dito kami mag-grocery sa Shopwise sa may Pasita. Alam mo, hindi ko alam, pero parang nakakalungkot tignan na ganito na nga, sobrang spacious na sa loob ng Shopwise. Unlike dati, kasi naabutan ko to na ito talaga yung dinudumog ng mga tao kapag namimili. Napakadaming stalls dito, buhay na buhay. So lately, nagkakatagyawat ako. So anyway, magdadagdag ako ng skincare. So eto nga pala, ngayon na lang ulit ako gagamit ng facial moisturizer. Bumili rin ako nitong Oxycure kasi nagkaka-pimples nga ako. At saka eto, nagustuhan ko yung ganitong facial wash from Celetec, yung hydration. Ang ganda niya sa face. Kumuha na rin ako ng stock ng sabon na pwede namin mailagay doon sa bathroom cabinet. And isa rin to sa mga nilook forward ng mga anak ko kasi pinapapili namin sila ng kanya-kanya nilang toothpaste. Wala na rin pala kaming cotton buds. Nakumuntik pa namin itong makalimutan. Iyan pala yung hinahanap ni Pinggoy sa akin kanina. Sabi ko, ubos na. So, eto nga pala, nag-request si Pinggoy. Gusto niya daw para sa uniform ni Pink at sa mga puti, itong Tide daw yung gagamitin niya. And then, naalala ko, may book si Pinky na kailangan kong balutan. So, bumili ako ng scotch tape, kaunting kukut-kutin dito para kapag nanonood kami, meron kami makain-kain. Tapos ngayon na lang ulit kami kakain itong Hereford na corned beef kasi gusto ko yan. Tapos napansin ko, hala, meron palang ganito kaliit na pangsigang. So, ang nakalagay dito, good siya for 4 servings. Anyway, kumuha na rin ako ng cup noodles dito. Tsaka tig-isang beef at chicken noodles. Para lang, meron kami mahigop sakaling mag-crave kami ng noodles ba. Tapos, ito naman si Pinky. Nakakatuwa dahil tumutulong nga ng kusa na maglagay nito mga pinamili dito sa may cashier banda. So, ayun nga pala, kaya kami nakapag-grocery ng ganito dahil pinasweldo na naman tayo ni Blue Up. Nakakatuwa. Parang hindi ako sanay na pangalawang buwan na consistent na magkakasunod na nakakasweldo ko sa Blue Up. Thank you very much. And kung magkano ba ang nakuha ko this month sa Blue Up, mga 7 or 8 kiyaw. O, diba? Perfect. So, umabot yung grocery namin ng mga 4-8. Tapos, nag-request yung mga bata ng pizza. So, bumili lang kami dito. Take out lang sa Greenwich. Kasi pasarado na sila. Then, dumiretso na lang kami dito sa may Along Pasita na Japanese restaurant. Second time namin dito kasi masarap and affordable siya. So, ayun lang naman yung mga kaganapan. Thank you for watching.